Hello guys, welcome back to our channel. So here's another video na maaari makatulong po sa inyo pag-review for the civil service exam. So meron tayong nakita na same problem nito sa Facebook group kanina. Tapos iniba lang natin yung numbers para naman kung sakaling nabasa niyo yon, so alam niyo na yung sagot. So iniba natin yung numbers. So i-explain natin kung paano nakuha yung kung paano kukunin yung tamang sagot into different methods. So uunahin natin po yung trial and error tapos yung by equation. So, in this part, para sa akin, mas mabilis yung equation. Hindi sa lahat ng oras ay madali yung trial and error. So, pero depende sa'yo. Siyempre, kung mas mabilis ka sa trial and error, so, nasa sa'yo po yan. So, i-explain po natin ng maigi dahil siguradong maraming nalilito sa problem na to. Pero, yung kung para sa inyo ay basic lang po to, so just skip the video po. Dahil i-discuss po talaga natin to in step by step para po doon sa mga hindi po, para po sa mga nahihirapang mag-solve ng ganitong problem. So, let's start. The quotient of two numbers is 4 and their difference is 24. Find the sum of the numbers and its product. So, period nga po pala dyan. So, the quotient. So, first mo natin i-analyze yung first sentence. Saka na po natin isosolve itong second. So, the quotient of two numbers. So, what is quotient? That is the result of division. So, ibig sabihin, kapag dinivide mo daw yung dalawang numbers, yung magiging result ay 4. Kapag under difference is 24, difference is the result of subtraction. So, dapat alam nyo po yan dahil yan po yung mga basic knowledge. So, kapag daw dinivide mo yung dalawang numbers, yung magiging result ay 4. Kapag sinubtract mo naman or minus, yung result ay 24. So, find the sum. So, dito sa second sentence, medyo mahirap intindihin kaya dapat ay i-analyze mong mabuti. Find the sum. So, hanapin mo daw yung sum of the numbers and its product. So, dahil sum yung hinahanap, find the sum. So, ibig sabihin, i-add mo. Tapos, take note the word and. Bali dyan yung plus. So, find the sum of the numbers. So, sum of the numbers and its product. So, again, isosolve po muna natin yung first sentence. So, by trial and error, ganito po gawin natin. So, the quotient of two numbers is 4. So, unknown yung number, yung dalawang number, kaya gagamit tayo ng variable. So, halimbawa, yung first number natin si X, tapos, second number natin si Y. So, marami yung kapag nakakita ng X, Y, mga ganon, natatakot ka agad mag-solve. So, huwag po kayo matakot kay X and Y dahil yan po ay mga letters lamang po or tinatawag na variable sa mathematics na ginagamit para magrepresenta ng unknown number. So, kahit na anong letters pwede mong gamitin as long as alam mo kung ano yung nire-represent ng variable mo. So, dito sa variable natin, si X yung first number natin at si Y yung second number natin, di ba? Two numbers is unknown. And in order to solve the problem, we need the two numbers, right? So, X plus Y yung ating number. I mean, bakit ba tayo nag-plus? Sorry. So, medyo nalito tayo. So, erase natin. Again, makinig po. Sorry. Nasanay kasi tayo yung mga equation laging X plus Y. So, ito, the quotient of two numbers, di ba, divide? So, the quotient of two numbers. So, X divided by Y, yung result daw po ay 4. Kapag si X and si Y dinivide, yung result daw po ay 4. Kapag naman si X and si Y i-minus mo, yung result daw po ay 24. That is according to the problem. The difference daw po is 24. Ngayon, sa trial and error, maghanap ka, dahil nga trial, diba? So, dapat try and try until makuha mo yung tamang sagot.
So, maghanap ka ng number na kapag dinivide mo, yung dalawang number kapag dinivide mo, yung result ay 4. O diba sobrang hirap dahil sobrang dami ng dalawang numbers na pwede mong i-divide by 4. Pero ang clue dyan is, para mas mabilis ka, dapat mag-start ka dun sa mas malaki sa 24. Kasi kapag yung dalawang number i-minus mo daw, yung result daw ay 24. So hindi ka pwedeng mag-start ng for example, 'di ba 12 divided by 3 equals 4. 'Di ba? Tama dito sa first statement, 12 divided by 3 equals 4. Ang problema, kapag daw i-minus mo yung dalawang number, yung result daw ay 24. So, 12 minus 3, hindi 24 yung result. So, dapat maghanap ka ng number na mas malaki pa sa 24. Dahil pag sinubtract mo yung dalawa, 24 daw yung magiging sagot. So, yung 12 divided by 3 is mali. So, proceed tayo. Ano yung next na number na medyo na mataas kay 24, tapos kapag dinivide mo yung dalawa ay yung result ay 4. So, pwedeng 28 divided by 7, di ba 4? Pero 28 minus 7, hindi, 24. 21 yung sagot. So, next, mas mataas pa, 32 divided by 8. Ito subukan natin. 32 divided by 8 equals 4, right? Tapos, kapag x minus y, 32 minus 8, tama na, 24. O, diba? So, sa kakatry natin, yung tinatawag na trial and error. So, sa kakatry natin, nakuha natin yung tamang sagot sa 2 numbers. So, 32 and 8. O, diba? Meron na tayong 2 numbers. So, kaya kung mabilis ka sa trial and error, pwede mo talagang i-apply to. Lalong-lalo na po yung ibang problem, sobrang gamit po ng very useful po yung trial and error. So, ayan. So, meron na tayong dalawang 2 numbers, 32 and 8. Ito po yung x and y natin dahil kapag dinivide natin, yung result ay 4. Kapag sinubtract natin, yung result ay 24. So, 32 and 8 yung ating 2 numbers. So, ngayon, proceed na tayo sa second statement. Find the sum of the sum. So, wait, i-delete po muna natin lahat. Basta yung x natin and y. Yung x natin ay 32. Tapos, yung y natin ay ano ba yun? 8. Ayan. So, find the sum of the numbers. So, sum of the numbers, 32 plus 8 plus, dahil sum of the numbers and its product, so 32 times 8. So, 32 plus 8 is 40 plus 32 times 8 is 256. So, equals 40 plus 256 is 296. So, 296 yung ating final answer. So, kung yung hinahanap lang ay yung 2 numbers, so, madali lang. Meron na tayong sagot kaagad 32 plus and 8. But, ang hinahanap ay yung sum of the numbers and its product. So, the final answer is 296. So, yan po yung ating trial and error method. So, ngayon, I hope na you are still watching dahil para sa akin mas mabilis yung equation kung sanay ka mag-solve ng mga equation. So, let's proceed to equation. I-delete po muna natin lahat. So, sa equation na tayo. So, the quotient of 2. So, again, gagamit pa rin tayo ng x and y variable. So, x over y, dahil quotient of 2 numbers is 4.
and their difference is 24. So x minus y equals 24. Gagawin natin ay isolve natin itong first na equation or kahit alin dyan yung gusto mong unahin. Tapos yung result ay yun ang gagamitin natin pang substitute doon sa kabilang equation. So halimbawa, isolve muna natin itong x over y equals 4. So how to solve this? Cross multiply lang po natin x and ganyan. So x times 1 equals x equals 4 times y. 4 times y equals 4y. So, bali yung value ng x natin dito ay 4y. So, i-substitute natin dito kay x minus y equals 24. So, x minus y. So, bali si x, yung value niya ay ito yung i-substitute natin, 4y. So, x becomes 4y. Dahil yung x dito, papalitan natin ng value dito, ng value na nakuha natin dito. So, 4y minus y equals 24. Para makuha natin yung variable na y. So, 4y minus y equals 3y equals 24. Divide tayo ng 3 dito para ma-eliminate. Divide din po tayo ng 3 dito. So, y equals 24 divided by 3 equals 8. O, ayan, nakuha na kaagad natin si y natin. O, di po ba? Tapos, anong next? Dahil meron na tayong value ni y equals 8, so, masosolve na natin itong x natin. So, x equals 4 times yung value ni y ay 8. O, diba? Mabilis lang ang equation. So, 4 times 8 equals 32 yung ating x. Tapos, same pa rin yung gawin mo dito sa find the sum of the numbers and its product para makuha mo yung 296 na final answer. So, para sa akin, mas mabilis yung equation dito sa ganitong klase ng problem. So, I hope na meron po kayo natutunan sa atong video. Please don't forget to click the subscribe button and good luck for your civil service exam review. By the way, meron din po tayong mga ina-upload po ng mga civil service exam information. Lalong-lalo na po dun sa kung paano mag-online appointment. So, pwede nyo rin po akong i-message para po sa pag-assess during the online application. So, make sure na makapag-sign up na po kayo bago pa po mag-umpisa para maiwasan po yung kapag nag-start na po kasi yung registration ay hindi na po kayo makaka-receive ng activation link sa inyong pag-sign up. So, mag-sign up na po habang wala pa po ang registration. So, thank you everyone.